Tatlong kumpirmadong nasugatan sa nangyaring pagsabog sa isa pong paggawaan ng bala sa compound ng Arms Corps Global Defense sa Marikina City. Lumalabas na ang primer na isa pong component sa paggawa ng baril ang sanhi po ng pagsabog. Alamin natin ang buong detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, malungkot na balita. Isa doon sa tatlong napaulat na mga biktima ang pumanaw na. At ayon kay Marikina City Police Chief Colonel Geoffrey Fernandez, bandang alas 5:15 ng hapon kanina nang mag-expire sa pagamutan ang biktima habang siya ay ginagamot. Patuloy namang inoobserbahan yung dalawa pang biktima, kabilang na yung naputulan ng dalawang kamay na ngayon ay unconscious sa pagamutan. Pasado alas 2 ng hapon nang mapasugod ang mga tauhan ng Marikina City Police at EOD-K9 team sa compound ng Arms Corps Global Defense sa Barangay Fortune sa Marikina City. Isang pagsabog kasi ang nangyari sa manufacturing area sa compound kung saan tatlong empleyado ang nasugatan. Agad silang isinugod sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Ang sabi, yung isa naputulan ng kamay, then yung isa may tama sa dibdib, yung isa sa mata. Puro lalaki? Puro lalaki. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na nangyari ang pagsabog matapos buksan ng isa sa mga biktima, ang primer, na isa sa mga pangunahing component sa paggawa ng bala. Ang sabi ng EOD-K9 ay dahil yung katawan natin ay parang friction. Di ba minsan yung kung may katabi tayo, parang makakurente tayo. So, parang nag-ignite siya. Ayun, nag-ignite niya. Ang ilang nagtitinda sa harap ng compound, nagulat daw sa narinig na pagsabog. Hindi naman daw nagpanik ang mga tao sa paligid. Dalawang narinig lang po ako na pagsabog. Tapos yun lang sir, bigla na lang yun, pumutok. Parang ganada ganon kalakas din. Kala ko kasi kulog eh. Ayon sa otoridad, wala naman daw nangyaring sunog matapos ang pagsabog. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga tauhan ng BFP at ng EOD-K9 team sa pinangyarihan ng pagsabog. Kasama sa tutukuyin sa investigasyon kung may pananagutan o kapabayaan ng kumpanya sa insidente. Meron bang violation sa safety? Yun ang titingnan namin. Nandun pa yung EOD-K9 saka yung SOCO. Noong February 2024, isang sunog ang nangyari sa loob ng compound kung saan 4 ang nasugatan at umabot sa 14 na milyong piso ang pinsala. Base sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa gunpowder room na umabot sa ikalawang alarma. Ali, sa pahayag na inilabas nitong Arms Corps Global Defense, sinabi nila na patuloy yung kanilang pakikipagtulungan sa investigasyon na ginagawa ngayon ng otoridad para matukoy yung sanhi ng nangyaring pagsabog. Tiniyak din nila yung suporta doon sa mga biktima na kanilang bibigyan ito ng tulong kasama na yung kanilang mga pamilya. Ali? Mar, ang tanong ko, yung Barangay Fortune na yan sa Marikina, ano ba yan? Hindi ba residential area yan? O ano ba ang zoning ng particular na barangay na yan? Ali, dulong bahagi na ng Marikina ito. Actually, malapit na ito dito sa may bulubunduking bahagi, no? Malapit na sa San Mateo area. Itong lugar parang industrial yung area nitong Fortune, no? At dekada na rin na nandito itong paggawaan na ito ng bala at paggawaan na rin ng armas nitong Arms Corps Global Defense. Ali. Oo. Siguro sa ganyang pagkakataon, siguro maaring repasuhin ng lungsod ng Marikina kung dapat na ilipat ang Arms Corps, kung ganyan na may dalang panganib, itong ganitong klaseng negosyo dyan sa ganyang lugar. Mar? Yes, Ali, tinitiyak naman sa pahayag ng Arms Corps, tinitiyak nila na sumusunod sila sa mga alituntunin na ipinatutupad lalo ng Philippine National Police at sumusunod din sila sa international standards pagdating sa paggawa o pagmanufacture nitong mga bala at mga armas. Wala ka naman na ulinigan na mga residente na nagrereklamo dito sa nangyaring pagsabog dito sa kanilang barangay? Ali, dito sa partikular na lugar na ito ng
arms corps, no? Wala namang masyadong residential area dito. Actually, parang industrial to. Maraming mga iba't ibang kumpanya rin yung katabi nitong arms corps compound. Actually, kung makikita doon sa video na ibinigay sa atin ng PNP, segregated naman yung mga area nito. Parang may kanya-kanya silang area, kung yan gunpowder room, yan ay assembly area o stock room. No, kaya nga sinasabi ng arms corps dyan, aalamin nila kung ano yung talagang naging sanhi nitong pagsabog para sa susunod hindi na ito maulit o maiwasan at magawa nila ng paraan. Ali. Okay, klaro. Maraming salamat. Mar Gabriel nag-uulat live mula sa lungsod ng Marikina.